We have also a more sure word of prophecy, whereunto you do well that you take heed, as unto a light that shineth in a dark place, until the day dawn and the day star arise in your hearts. Knowing this first, that no prophecy of the Scripture is of any private interpretation, for the prophecy came not in old time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Welcome sa tuang Bible study, ug ang subject nga pagahisgutan nato karon ang part 4. Miabot na kita sa part 4 kay humanan nato sa part 1, 2 and 3, dinhi na punta sa part 4. Ang God's four thrones. Ang references atong pagtuon karon kwaon gyapon nato sa Bible ug Spirit of Prophecy, Isaiah 8:20 to the law and to the testimony. Ang kining God's four thrones nagisgot ni siya sa isa sa trono sa Ginoo, kay upat man atong isgutan nga kining isa ka trono sa Ginoo minaog ni siya dinhi sa yuta, sa threshold of God's house, dinhi sa iyang templo, dinhi sa iyang iglesia nga mao ang Seventh-day Adventist, og nag-execute din siya sa katong unom ka mga manulunda nga nagcommand siya. Mao ni siya ang isa sa hisgutan nato ang upat ka trono, kay na may pangutana nga munaog ba di ay si Jesus Christ nga naaman siya didto sa most holy place doing the investigative judgment. Yes, munaog siya, og ang isa ka trono diri sa upat nga hisgutan nato kay gisaysay siya para wala gid tay mapangutana regarding sa investigative judgment. Ani, so hisgutan nato ang upat ka trono sa Ginoo nga naa ra gyapon sa Bible ug ato ni siyang saysayon. Sa pagsugod magampo ta. Ginoong Dios nga nasa kaytas-an sa mga langit, nagakalipay kami sa pagsampit sa imong ngalan nga magtuon na pod kami sa investigative judgment for the living ang part 4. Hinaut amahan nga magiya ka sa amoa nga masabtan namo ang minsay nga pagahisgutan namo karon. Salamat sa pagtubag nini uban sa kapasayloan sa among mga sala. Amo ni siyang gitugyan, gipasalamatan uban sa kapasayloan sa among mga sala sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, dirita review taon na sa chronology of events in the last days. Kini siya sa previous sa part 3 gisgot nato ni siya, pero ato na pong reviewon karon sa part 4 kay para diretso na ta sa tong study. Kabalo ta nga before mahitabo ang Sunday law, kay naadjay mahitabo nga purification. Ang purification or separation sa wheat and tare sa sulod sa Seventh-day Adventist kay mao ni siya ang prophecy sa Ezekiel 9. Ining Ezekiel 9 mao ni siya ang judgment for the living dinha sa sulod sa Seventh-day Adventist. Unya ang judgment pod sa Ginoo after sa Sunday law or kini siyang ikaduha nga paghukom kay mao ni siyang judgment for the living sa kalibutan ang the 7 last plagues. Og nasabtan nato ni nga mga Seventh-day Adventist ang pito ka hampak ang kinilang Ezekiel 9 kay halap pa sa atoa or wa pod nato nahibal-an sa uban pod nga mga Seventh-day Adventist. Pero pasalamat ta sa Ginoo kay gi-reveal ni sa atoa karon pinaagi sa minsay sa Revelation 18:1 nga mao ni siya ang minsay nga nagi-power and force dito sa third angel's message. Ang komentaryo sa minsay sa Revelation 18:1 mabasa sa Early Writings page 277. Unya mao ni siya nga duha ka buk ang separation Ezekiel 9, unya 7 last plagues pod dayon sa kalibutan, duha pod ka buk ang sealing, selyo diri sa sulod sa iglesia sa Ginoo, selyo pod sa gawas pod sa iglesia sa kalibutan. So nasabtan nato nga duha di ka buk ang pamaagi sa Ginoo sa pagbahin sa iyahang paghukom una sa iglesia, paghukom pod dayon sa tagagawas. Unya sa sulod sa iglesia ang Ezekiel 9, sa gawas sa iglesia kay ang the 7 last plagues. So mo ni siya ang ato ang recap sa chronology of events sa study ni siya sa Revelation 7 sa sealing sa 144,000. Unya dinhi nato nasabtan nga i-purify gid sa Ginoo, i-refine sa Ginoo, limpyuhan sa Ginoo ang iyang iglesia pinaagi sa minsay sa Ezekiel 9. So diri na pud ta sa panan-aw ni Isaiah sa Ezekiel 9 kay gisaysay man po niya. Kay sa atong study sa sealing sa 144,000 kay gipamatud-an man ni siya ni John the Revelator ang 144,000 nga study, o gipamatud-an pod ni Ellen White og ni Ezekiel pod, kay ang wala gisaysay ni John the Revelator gisaysay man ni Ezekiel. Pinaagi pod kang Ellen White nga nagsaysay nga ang wala ninyo na kit-an or nakuha dito sa panan-aw ni John the Revelator tuad dito sa panan-aw ni Ezekiel. Mao na nga gidagan ta sa Ezekiel. Nasabtan nato nga para masilyuhan dapat mag-sign Christ sila sa mga dulumtanan dinha sa sulod sa iglesia. Dinhi na pod sa panan-aw ni Isaiah, gisaysay pod dinhi kung asa padulong ang 144,000 human sila nasilyuhan. Pero naa gyapon ang judgment dinhi, gisgutan gyapon ang panagbahin, ang slaughtering, ang separation
sa Seventh-day Adventist sa pananaw ni Isaiah sa vision dina sa Ezekiel 9. Okay, atong basahon sa Isaiah 66:15 to 20. Ingon din nga, for behold, the Lord will come. Kining coming sa Ginoo diri, it is not the second coming of Jesus Christ. Do ang kadaganan sa ato gina-interpret nato ni siya second coming, pero dili ni siya second coming ni Jesus Christ. Nganong dili man ni siya second coming ni Jesus Christ? So atong i-continue. For behold, the Lord will come with fire and with his chariots like a whirlwind to render his anger with fury and his rebuke with flames of fire. Dini, nag-rebuke pa ang Ginoo, nagbadlong pa ang Ginoo. So kung mag-rebuke ang Ginoo, nagbadlong pa ang Ginoo, nagpasabot nga open pa ang probation. Sa second coming, close na ang probation. Mo nang kalainan sa duha. Nga coming sa Ginoo kay kini, open pa ang probation. Sa second coming, close na. Pero dini, sa Isaiah 66, kay open pa ang probation sa pag-abot sa Ginoo diri. Unya, isa pa yun nga na matikda nato kay God is very angry sa coming niya ani kay ingon diri his anger with fury. Sa second coming ni Jesus Christ kay dili ni ang description sa iyang dagway. Kay ang description ni Jesus Christ sa second coming niya kay unsa man glorious. Malipayon siya kay mobalik na siya tapos ihatag na niya ang iyang reward ug kwaon pud niya ang iyang mga niluwas. But dinhi sa coming ni Jesus Christ kay very angry with kayo siya o niya with fury pa yun. I-continue nato. For by fire and by his sword will the Lord plead with all flesh. Once again, ingon diri nga nagplead ang Ginoo. Open pa yun ang probation. Kay nagplead pa man siya, nagpasabot nga pinaagi sa minsay nga nanghangyo pa ang Ginoo. Mora man gyud ng pamaagi nga magplead ang Ginoo. Kay naa man siya judgment nga i-proclaim sa iyang iglesia, magplead gyud na siya una. Kay sa previous na itong study, dili maghatag ang Ginoo og paghukom kung dili una siya maghangyo or magplead sa iyahang katawan. So that's why diri, the Lord pleads with all flesh. Sa history sa Bible, every time nga na-judgment ang Ginoo, sa panahon ni Noah, nagplead siya for 120 years. Dito sa Sodom and Gomorrah, nagplead gyapon siya, pinaagi kang Abraham, nagplead si Abraham. Dito pa yun sa Nineveh, nagplead gyapon si Jonah sa mga katawhan sa Nineveh. So, ang object lesson nga, dili yun maghatag ang Ginoo og judgment without first giving them warning or message of preparation. Ayat din maghatag ang Ginoo og paghukom. Pero dini, sa gisaysay nato, nagplead ang Ginoo with all flesh. And then, pag humanyag plead, and the slain of the Lord shall be many. Pag humanyag plead kay, nagpatay dayon siya or naghukom dayon siya. Muna siyang coming sa Ginoo sa Ezekiel 9. Nga nagplead siya una pinaagi sa minsay sa Revelation 18:1 and then ang dili man mudawat sa minsay dili katong wala na silihuan then God slains them all. Dili they all kay ngano and the slain of the Lord shall be many. So nganong many man isaysay nato na unya nganong many lang ang gibutang sa Ginoo. Okay, diri na punta sa verse 17. Kinsa man ang gipamatay diri sa pagpatay sa Ginoo? Ingon din or sa paghukom sa Ginoo. Ingon din they that sanctify themselves and purify themselves in the gardens behind one tree in the midst. Kining gipamatay sa Ginoo kay katong nag-sanctify sa ilang kaugalingon, nag-purify sa ilang kaugalingon dina sa pagsandig sa isa ka kahoy. So kining pagsandig nila sa isa ka kahoy, wala ingon nga nagsandig sila didto kang Kristo. Kay kung nagsandig sila kang Kristo, kay dadto sila nabalaan, na purify sila kang Kristo, maayo unta ang passage. Pero dili na mao atong gibasa. Kay ang atong gibasa, nagsandig sila sa kahoy. Ang kahoy, sa Bible, kay nagrepresent ni siya sa maong leader. Kabantay mo sa damgo ni King Nebuchadnezzar nga nagdamgo siya, dako kay nga kahoy nga pataas. Unya naputol ra gyapon tong kahoy. Unya siya man to no, nga leader sa Babylon o nahuman rapod ang ihang termino as hari sa Babylonia kay gipulihan man sa Medo Persia. So kini siya kay kahoy man nagpasabot, leader ni siya dili sa Babylonia kundi leader ni siya sa sulod sa iglesia. So ang mga Seventh-day Adventists nga nagsandig sila sa mga pastors, ministers, elders, layman ug mga leaders sa sulod sa church, delikado na sila kay self-righteous man ni silang giingon din sa verse 17 kay they that sanctify themselves and purify themselves. Sila ra ang nag-sanctify, sila ra pod ang nag-purify pinaagi sa pagsandig nila sa maong leader. Diba di magita pwede magsandig sa leader, pero kini sila nagsandig ni sila, mao ni silang gipangpatay ni sila. Unya, unsa pa gyud ang ilang abomination or unsa pa gyud rason nganong gipanghukman ni sila sa Ginoo? Because they are eating swine's flesh
and the abomination and the mouse shall be consumed together, saith the Lord. Ang katong naglapas sa health reform. Remember nga, health reform man ni kay nagisgot man siya og swine's flesh. Unsa di ang health reform sa panahon ni Isaiah? Di ba katumang Leviticus 11 o Deuteronomy 14? Mamantong health reform sa ilaha. Pero unsa may health reform karon sa Seventh-day Adventist? Diba, we should go back to the original diet. Kay kini siya nga passage, ang application ani kay sa sulod sa Seventh-day Adventist, dili siya sa Christianity or Christian in general. Kini siya, applicable ni siya sa Seventh-day Adventist, kay ang Seventh-day Adventist man kay mao may unang hukman, di ba? 1 Peter 4:17, judgment begins at the house of God. So sila ni ang naglapas sa balaod sa health reform. Delikado kayo kay apil pod sila hukman sa Ginoo. So delikado din nino kung ato di ay lapason ang health reform. Labi na nga mubalik ta sa original diet. Kay giingon dinhi nga those who desecrate, those who reject the message of health reform, ingon pa ni Isaiah, will be consumed together, saith the Lord. So ang katong mga Seventh-day Adventists nga nag-reject sa right arm of the third angel's message, kay hukman gid sila. Ingon pa diri sa passage sa verse 17 kay they will be consumed together, saith the Lord. So diid nato lapason ang health reform. Kung nag-ingon ng spirit of prophecy or ang minsay sa health reform karon nagsaysay nga back to the original diet, balik ito sa original diet. Okay, let us continue sa verse 18. For I know their works, and their thoughts it shall come, that I will gather all nations and tongues, and they shall come and see my glory. Then human day i-purify sa Ginoo ang yang iglesia, then God will gather all nations. Di ba? Unya, kung masabtan na to sa prophecy, katong sa Revelation 11, kay si William Miller, katong itong pagkaon niya kay sweet as honey, and then pag-abot sa tiyan kay mipait, mi aslom, di ba? Mipait man to, ang prophecy man to siya ni William Miller nga honey sa pagkaon niya, pero pag-abot sa tiyan kay mipait siya, kay mo tong great disappointment. Then nag-pronounce dayon didto ang manulunda nga mo prophesy again to many nations ang Seventh-day Adventist. So mo na nga ang Seventh-day Adventist based sa prophecy, ang iyahang i-prophesy or magwalis siya, magminsay siya, ang iyara yung range sa iyang evangelism kay to many nations ragyod. Pero dinhi, God will gather all nations. Nagpasabot nga ang naka-escape dadto sa Ezekiel 9 sa judgment sa Ginoo, sila to ang magtiwas sa bulwaton. Then they will gather all nations, tanan nga mga katawhan sa Ginoo. Ayha pa ni siya mahitabo paghuman sa judgment sa Ezekiel 9 sa sulod sa iglesia. Verse 19, and I will set a sign among them, so sa ato pa siliwan sa Ginoo, and I will send those that escape of them. Kinsa galing to naka-escape didto sa judgment sa Ginoo. Unto the nations, to Tarshish, to Pul, to Lud, that draw the bow, to Tubal and Javan, to the isles afar off that have not heard my fame, neither have seen my glory, and they shall declare my glory among the Gentiles. Nakuha na to, nga ang naka-escape dadto sa judgment sa Ginoo sa gimension diri sa verse 19 nga ang naka-escape sa judgment sa Ginoo sa Ezekiel 9 gipadala sila to the Gentile nations. Okay, Revelation 7:9, great multitude which no man could number gigather sa 144,000 in the time sa loud cry. So mao po ni siya ang gathering pod sa great multitude sa panahon sa loud cry, kining gi-mention din sa verse 19 nga naka-escape sa judgment, they are the 144,000, gipadala sila sa Gentile nations katong wala nakadungog sa glory sa Ginoo. Isa pod ang punto diri nga ang Gentile dinhi kay walay labot sa judgment sa Ginoo, di ba? Gi-mention dinhi sa verse 16, di ba? Ingon sa verse 16 nga, for by fire and by sword will the Lord plead with all flesh, and the slain of the Lord shall be many. Sa verse 16, klaro kayo nga naghukom ang Ginoo, di ba? Pero di ay paghukom sa Ginoo diri nga the slain of the Lord shall be many, walay labot ang mga Gentiles dinhi. Kaya ang naka-escape sa verse 17, gipadala sa Ginoo dito sa verse 19. Asa man sila gipadala? Unto all nations, sa Gentile nations, katong naka-escape. To Tarshish, to Lud, to
Tarshish, Pul, Lud, that draw the bow, to Tubal and Javan, to the isles afar off that have not heard my fame, neither have seen my glory, and they shall declare my glory among the Gentiles. Walay labot ang Gentiles ani sa judgment sa Ginoo. Okay, ang naka-escape sa judgment sa Ginoo, sila pa ang gipadala dito sa Gentile nations. Yang anong many man, okay, balik ta sa many ingon diri nga sa verse 16 gyapon ingon diri nga, and the slain of the Lord, wait, tanaw ta, and the slain of the Lord shall be many. Nganong many man gibutang sa Ginoo diri? Kay kung gibutang sa Ginoo, the Lord slains them all, then wala nay nabilin, walay nasiliuhan, walay naluwas. No wonder nga gibutang dinhi sa inspiration nga many lang, kay naa di ay naka-escape, naay nasiliuhan, naay wala na slain, walay labot sa pagpamatay sa judgment sa Ginoo diri. Kinsa galing tong naka-escape, they are the 144,000. Gipadala sila sa verse 19 to Gentile nations. And then paghuman sa verse 20, and they shall bring all your brethren, meaning ang mag-proclaim sa third angel's message into all the world na, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost, ang 144,000 after sa Ezekiel 9. And they shall bring all your brethren for an offering unto the Lord out of all nations. Gathering na siya sa mga nations, upon horses, and in chariots, and in litters, and upon mules, and upon swift beasts, to my holy mountain Jerusalem, saith the Lord. As the children of Israel bring an offering in a clean vessel into the house of the Lord. Sa ato pa, limpyo na ang iglesia sa Seventh-day Adventist, wala na'y bunglayon. Kay gipurify naman sa Ginoo pinaagi sa prophecy sa Ezekiel 9. So you see, the only way ma-purify ragayod ang Seventh-day Adventist kung tanaw na to sa uban nga mga visions sa mga prophets, kay ang Ezekiel 9 ragayod ang solusyon. Mao ni siyang mensahe nga wala gituuhan sa Seventh-day Adventist. Yes, kung tanawon pa na ninyo, in fact, ang mga pastors o mga ministers o mga leaders nato kay lain-lain silang interpretation sa Ezekiel 9. They cannot deny nga ang Ezekiel 9 naagid sa Old Testament. Pero ang pangutana, ang interpretation ba nila kay maobay gisulti sa prophet nato, especially si Ellen White, nga gisulti ra ba ni Ellen White sa previous nato sa part 3 nato nga study, nga ang Ezekiel 9 wala pa nahitabo. It will yet be fulfilled in the future. Unya, sa ato ang mga references kay mahitabo siya before sa Sandilo or Mark of the Beast. And are we preparing sa judgment nga moabot sa iglesia? Wala, di ba? Miabot ang minsay, but then ang katawan sa Ginoo, they are asleep. So mo ni siyang awakening nga message para sa Seventh-day Adventist. Yes, iya tagsa-tagsa, we are to be judged by the Lord individually as Seventh-day Adventist. We are not saved by groups. Dili pasabot nga SDA na ko, okay, sigurado na akong kaluwasan. No. Remember that ang judgment magsugod sa ato ang iglesia, Seventh-day Adventist. Iya ta or tagsa-tagsa kaluwasan. Dili unta nato isandig ang ato ang pagtuo dina sa mga pangulo. Kay ang nagsandig sa ilahang pagtuo dina sa pangulo, kay they will be consumed together, saith the Lord. Patyon gid sila sa moong manulunda. Down through the ages, ang mga katawan sa Ginoo nga nagsandig sa usa ka tao, kay di gid masilyohan or hukman gid sila sa Ginoo jud. Ang katong mga katawan nga gisiliuhan sa Ginoo, kator gitong matinumanon nga nagtuon sa pulong sa Ginoo. Dili prejudice sa mensahe. Dili Laodicea og spirito. Di ba kay ang Laodicea nga spirito, I am rich and increase with goods and have need of nothing. So mo ni siya nga dako ni siya nga pagsulay sa ato nga mga Seventh-day Adventist, either we will accept the message or reject the message. Duha ra gid na ang desisyon nato. Dawaton ba nato or salikway? Remember nga walay middle ground. Kay kung naa ka sa middle ground, naa ka dato sa side sa kaaway. Kani siya kay i-purify gid sa Ginoo ang iyang iglesia, di ba? Ingon diri nga an offering in a clean vessel into the house of the Lord. So, nay pangutana, ang uban mag-ingon sila nga ang kinibang Ezekiel 9 kay since judgment man siya sa living sa sulod sa Seventh-day Adventist, basin pareho ra ni siya sa 7 last plagues. Is it the same as the plagues? Okay, to bago nato na. Kay ang nasabton na sa Seventh-day Adventist, isa ra gyud ka paghukom, mao ra gyud ang 7 last plagues. Busag introduce na to ang Ezekiel 9. Nasabtan pa sa Seventh-day Adventist nga isa ra ang selyo. Nasabtan na to nga duha day ang selyo sa sulod sa iglesia, selyo pod sa Ginoo sa gawas sa iyang iglesia, katong didto sa great multitude.
So is it the same as the plagues? So atong tandion ang Ezekiel 9 og ang the 7 last plagues para dili ta malibog. Kay daghan mga leaders sa sulod sa church, mga pastors, mga ministers, mga layman nga dauton nila ang prophecy sa Ezekiel 9. So atong inumduman nga ang Ezekiel 9 ug ang 7 last plagues pareho ni silang paghukom sa Ginoo. Pero lahi lang ang event aning duha, kay ang una mahitabo kay ang Ezekiel 9 sa sulod sa iglesia, kay judgment begins magsugod sa iyang iglesia. Nya, ang sa Ezekiel 9 na ang Ginoo diri sa yuta. Diba? Threshold of his house, diba? Gibasa nato sa Ezekiel 9. Sa 7 last plagues ang Ginoo kay naa sa langit. Siguro mangutana mo ngano ang Ginoo naman sa langit aning pag-proclaim sa 7 last plagues ato nang hisgutan sa 4 thrones, kay atong topic karon kay 4 thrones man. Gisaysay din na sa 4 thrones nganong ang Ginoo na didto sa langit. Dinhi sa Ezekiel 9 ang ikaduha ang Ginoo na sa iyang yuta. Nasa iglesia rather. He is at the threshold of his house sa 70 Adventist nga pultahan. Ang 7 last plagues kay naa din na ang Ginoo ang paghukom kay sa Babylon. Okay, sa sulod sa Ezekiel 9 sa iglesia ang 7 last plagues sa Babylon or sa kalibutan ang paghukom. Sa Ezekiel 9 pila ka buk manulunda, unom ka manulunda. In fact, ang kinigaling manulunda kay gisaysay ni Ezekiel kay mga tao. Yeah, we found out nga kiniding tao di ay nagikan sa north side of the heaven kay mga manulunda ni sila. Unom sila kabuok. Ang isa kay tigpatik, ang lima tig slaughter. Sa 7 last plagues ang manulunda din na kay 7. So lahi gid ang duha no. Is unom ang sa Ezekiel 9 sa 7 last plagues 7. Sa Ezekiel 9 naa sila slaughtering weapons ang 5 ka mga manulunda, while sa 7 last plagues naa sila mga vials nga gipangdala. So mo na siyang kalainan sa duha. So di yun na to pwede na may uban gud nga mga 70 Adventist pod ug mga independent ministry kay di prejudice man sila sa Ezekiel 9, ilaha dayong iusa. Iusa nila ang Ezekiel 9 ug ang 7 last plagues. Unya kung iusa nato nga wala man pod giusa sa propeta, common sense pod og logical thinker man ta, dili gid pwede nato maiusa kay ngano lahi ang Ezekiel 9, lahi pod ang 7 last plagues. So mo na siya nga ang duha kabalota nga paghukom sila pero lahi sila nga event ang fulfillment ani. Pero matuman ra gud gyapon ni sila. Ang isa so sulod sa iglesia, ang isa kay dadto sa Babylon. So dili pwede nga ang mga 70 Adventists nga mga wicked maka-experience pa sila sa 7 last plagues. Mali na siya nga teaching, mali na siya nga pagtulon-an. Walay 70 Adventists nga mo undergo sa gitawag nga 7 last plagues. Kay tanan 70 Adventists ang paghukom nila kay ang Ezekiel 9. Mo na siya. Okay, diri na po ta sa the day of the Lord's vengeance. Kining the day of the Lord's vengeance kay gisusama pod ni gospel prophet nga si Isaiah, gihulagway gyapon niya ang paghukom gyapon sa Ginoo, ang kapungot sa Ginoo sa iyang iglesia. Ang 70 Adventist nga mga dili mga matinumanon sa kahayag nga gikuan sa Ginoo, gihatag sa iya. Sila ang depository sa kamatuoran pero wala naglakaw sa kamatuoran. So ang title ani kay The Day of the Lord's Vengeance, ang pagpanimalos sa Ginoo sa iyang iglesia. Nya kini siya wala pa ni siya natuman. So let us read sa Isaiah 34:5-8. Nya kini siya gisusama ni siya sa Ginoo ang sacrifices ba. Di ba sa ceremonial mupatay man sila og mga hayop kay nagrepresent man ni ang hayop sa ang sala mo transfer sa hayop niya, patyon din ang hayop, di ba? Unya ang dugo dayon kay ibutang dadto sa sanctuary. So nasabtan nato ni as 70 Adventist sa sanctuary or ceremonial ni siya nga service. Nya kini po ding ceremonial nga service gisusama po di ay ni Isaiah sa paghukom sa Ginoo sa 70 Adventist nga makasasala. Atong basahon ingon dinhi sa Isaiah 34:5-8, "For my sword shall be bat in heaven, behold it shall come upon Idumea, and upon the people of my course to judgment." So kini siya ang judgment sa Ginoo kay didto sa Idumea. Upon the people of my course to judgment. So hukman sa Ginoo ang iyang katawhan na dili ang katong mga hayop ang iyang hukman kundi ang iyang katawhan. Unya dadto niya hukman, dadto siya maghukom sa lugar sa Idumea. Kaya ang mga tao dadto sa Edom kay gitawag silang Idumeans. Okay? Anong Edoman kay gikan man na siya kang Esau nga root word, di ba? Kabantay ta sa kang Jacob o kang Esau. So si Esau actually
kay mao man ni siya ang firstborn. So sa ato pa ang mga magulang sa pagtuo, mga spiritual guardians, they are the ancient men. Ang unang hukman sa sulod sa Seventh Day Adventist, ang mga leaders, di ba? Kung sa Ezekiel 9 pa, mga ancient men sila. Kung sa Isaiah 66 pa, ang katong gisandigan sa kahoy, katong kahoy, mao to sila, ang mga leaders. So dini, Idumea, ang mga leaders, dina nga hukman sila, katong una nga nakadawat sa mensahe. Verse 6, the sword of the Lord is filled with blood. It is made fat with fatness and with the blood of the lambs and goats, with the fat of the kidneys of the rams, for the Lord hath a sacrifice in Buzra and a great slaughter in the land of Idumea. Kaning Buzra kay sheepfold ni siya sa Ginoo, ang meaning ani sa Bible. Nya great slaughter in the land of Idumea. So naadyoy pagpamatay no sa mga animal sacrifices. Pero kinsa may patyon diri sa Ginoo, kay iyamang parang mura siya allegory ba ang pagsaysay sa Ginoo diri. Okay, let us continue sa verse 7. And the unicorn shall come down with them, and the bullocks with the bulls, and their land shall be soaked with blood, and their dust made fat with fatness. For it is the day of the Lord's vengeance. Ngano nakaabot man ang pangalan sa Ginoo diri? Kung sacrifices ra siya dito sa Buzra, kung animal sacrifices ra siya, di ba? Wala untay labot ang Ginoo, but then butang din ni sa verse 8 that for it is the day of the Lord's vengeance, pagpanimalus sa Ginoo, and the year of recompense for the controversy of Zion. Kapungot ni siya sa Ginoo, paghukom sa Ginoo sa iyang iglesia. Wala pa ni siya nahitabo. Kini siyang gisaysay ni Isaiah chapter 34 verse 5 to 8. So mo ni siya the Lord's vengeance, controversy of Zion sa iyang iglesia. Wala pa ni nahitabo ang katumanan dinhi sa gisaysay ni Isaiah. Not only sa Isaiah 66, dinhi po di ay sa Isaiah 34, 5 to 8. What else? Mo gyapon Isaiah 63, 1 to 4 niya. Diri na pod sa Isaiah 63, 1 to 4, gisusama gyapon niya sa kaning vineyard. Di ba ang vineyard kinaman na sila produce nga mga grapes niya, ang grapes kay himuon man na siya og wine, di ba? Nya before na siya himuon og wine kay tamak-tamakan ni nila sa ang i-wine press ni nila ang grapes kay para mag-produce din siya og wine, di ba? Mo man na ang pamaagi sa una. But dinhi nakadugo karon ang apparel sa Ginoo nga gikan siya sa wine press. Dili grapes ang iyang gikuan diri. Gisusama gyapon sa vineyard ang pagpress sa wine press. But then diri kay paghukom gyapon siya sa mga katawhan sa Ginoo. Let us read verse 1 to 4. Who is this that cometh from Edom with dyed garments from Buzra? Sheepfold sa Ginoo ang Buzra. This is glorious in his apparel, traveling in the greatness of his strength. I that speak in righteousness, mighty to save. Wherefore art thou red in thine apparel, and thine garments like him that treadeth in the wine fat? I have trodden the winepress alone, and of the people there was none with me. For I will tread them in mine anger, and trample them in my fury. Suko kayong Ginoo ani. And their blood shall be sprinkled upon my garments, and I will stain all my raiment. For the day of vengeance is in mine heart, and the year of my redeem is come. The same gyapon ganina. Kang Isaiah, prophet Isaiah gyapon nga vision, nga the same gyapon nga vengeance sa Ginoo. Kini gyapon sa verse 4, the vengeance, the day of vengeance of God. Kano sa man ni mahitabo? Mahitabo ni siya sa panahon nato. Mo ni siyang investigative judgment sa Ginoo sa living dinha sa Seventh-day Adventist, og mao ni siya ang katumanan sa Ezekiel 9. Tun-an gid nato ni siya mga kaigsuonan kay kini siya, it is a life and death ni siya nga message. Ang mensahe sa Revelation 18:1. Moto nga gisulti nako ganina, it's either we will accept the message or reject it. Walay middle ground. Then before we accept the message, ato sa jong investigahon. Tun-an jud nato unya maka-provide man ta og mga balasahon nga libre nga walay bayad nga ipadala sa inyo ha. Pag-request lang mo, pag-message lang mo kay padadaan mo together with your name and address kay ipadala na sa inyo ha nga libre. So diri na po ta sa 2 sealing reports. Okay, duha ka sealing reports kay duha man ka judgment, obviously naapoy duha ka sealing reports, ang duha ka pagpanilyo nga report. Ang una nga pagpanilyo nga report, since ang una man nga paghukom kay sa sulod sa iglesia mo ni siyang Ezekiel 9, then mo dinhi atong basahon sa Ezekiel 9 verse 11. Dinhi siya nga senaryo kay humana og silyo
ang manulunda katong the man in linen, which is the writer's inkhorn by his side, gibalik siya dito sa Ginoo. Nga humana na pod gipampatay pod ang mga Seventh-day Adventist nga walay patik. Ingon dayon siya, nag-report siya kay first report man ni siya, and behold, the man clothed with linen, which had the writer's inkhorn by his side, reported the matter, saying, I have done as thou hast commanded me. And he spake unto the man clothed with linen. Ingon din ang Ginoo sa verse 2, nagtubag siya sa maong manulunda. And he spake unto the man clothed with linen, and said, Go in between the wheels, even under the cherub, and fill thine hand with coals of fire from between the cherubims, and scatter them over the city, and he went in my sight. So gisugo sa Ginoo ang katong daman, ang katong siling angel nga puna ang imong kamot sa baga sa kalayo dina sa tunga. Okay, naraman ang tungaon, naraw kung tanaw nato sa chart, mo ni siya ang coals of fire. Kani siya, mo ni siya ang siling angel, ang manulunda nga nagreport sa Ginoo nga mara ang Ginoo, the throne of God. Mo man ni siyang isa sa trono sa Ginoo, gitawag ni siya traveling throne, isaysay nato ni taod-taod. Traveling throne ni siya, kanang minaog ang Ginoo diri sa yuta to perform sa Ezekiel 9, kay gikan man ni siya sa heavenly sanctuary, mo ni nga trono iyang sakyan, kini nga chariot, og manaog din ni siya dinhi sa yuta. So nag-report ni nga manulunda nga humana ang gipabuhat nimo sa ako. Ingon dayon ang Ginoo nga naglingkod sa iyang trono nga puna ang imuang kamot sa baga sa kalayo. Mo ni siyang baga sa kalayo. And then kining baga sa kalayo, isabuwag din siya dina sa syudad. Ang syudad nagrepresent na siya sa iglesia. Kinsa may nabilin sa purification, sa judgment sa sulod sa 70 Adventist, di 144,000. Ang nakadawat karon, ang nasabligan karon sa baga sa kalayo ang 144,000. Unsa day representation sa baga sa kalayo? Okay, what does fire symbolize? Ingon diri sa Acts chapter 2 verse 1 to 4, pareho gyapon ni nga kalayo nga katong ang 120 nga mga disciples o apostles kay nabubuan sila sa Pentecostal power sa katong early Christian church. Atong basahon, and when the day of Pentecost was fully come, there were all with one accord in one place, and suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. And there appeared unto them cloven tongues like as of a fire, and it sat upon each of them, and they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Kini diayng fire nga nagrepresent kantong baga sa kalayo nga gisabwag dinha sa syudad sa maong man in linen, which is the writer's inkhorn by his side, kay nagrepresent siya sa power of the Holy Spirit or the Pentecostal power or ang latter rain power. Kinsay nakadawat ang 144,000 nga nabilin didto sa city or sa iglesia. So sa ato pa ang makadawat sa latter rain power kay ang 144,000 kay sila man to ang nabilin sa judgment sa Ginoo sa sulod sa iglesia. Wow, ninduta kaayo. Praise the Lord sa mensahe nga wala jud nagakontradict. Kay ginumirhan man sa Ginoo ang nakadawat sa former nga Pentecostal power or former reign ang 120, maupod karon sa atong panahon ang 144,000 makadawat pod sila, ginumirhan pod sa Ginoo. Praise the Lord. Kanindot kayo sa mensahe nga gihatag sa Ginoo sa ato. Mo ni siya ang first nga sealing report. How about sa ikaduha nga sealing report? So diri na punta sa early writings 279 and 280. Kay wala man gisaysay sa Bible, so dagan ta sa spirit of prophecy. Kay ang ikaduha nga sealing report naa gisaysay sa spirit of prophecy. Di ba dadto ni siya nga report sa great multitude? Kay gipangsiliwan man po to sa manulunda katong the man in linen, which is the writer's inkhorn by his side, dadto po siya nagsilyo po dadto sa great multitude. Panahon na siya sa loud cry. So nag-report na po din ang manulunda humana niya patikan. So pag-report niya agto siya sa langit. Ang manulunda ingon din diri ni Ellen White sa early writings 279 to 80, I saw angels hurrying to and fro in heaven. An angel with the writer's inkhorn by his side returned from the earth and reported to Jesus that his work was done, and the saints were numbered and sealed. Then I saw Jesus, who had been ministering before the ark containing the 10 commandments, throw down the censer. Pag-report sa manulunda, yading gilabay ang censer. Unsa galing nag-represent sa censer? Ang prayers of the saints. Sa ato pa, nag-close na ang probation.
Kay gilabay na ang mga prayers, wala na ma-intercession, kay gilabay na ang censer. He raised his hand and with a loud voice said, "It is done." And the angelic host laid off their crowns as Jesus made the solemn declaration, "He that is unjust, let him be unjust still, and he which is filthy, let him be filthy still, and he that is righteous, let him be righteous still, and he that is holy, let him be holy still." So mo ni siya ang second sealing report. So nasabtan nato sa atong study karon nga duha day ka sealing report ang gisaysay. Ang una nga sealing report dinhi sa sulod sa iglesia. Ang ikaduha din nga sealing report didto dayon sa langit nga nanadto si Kristo. Okay, diri na ta magisgot sa God's four thrones. Kining God's four thrones kay saysayon nato ni siya kay naay duha ka thrones dinhi, ang stationary thrones ug ang gitawag nga movable thrones. So importante ning mga trono sa Ginoo nga gisaysayon nato karon. Kay unsa galintong punto nganong ato ning hisgutan ang upat ka trono sa Ginoo. Hisgutan nato ni siya kay naa may pangutana nga unsaon man pagnaong ni Jesus Christ dinhi sa yuta sa iyang iglesia diri sa iyahang mga katawhan nga naaman siya dadto sa most holy place nagbuhat sa gitawag nga investigative judgment. Okay, mo ni siyang naugon sa Ginoo, mogamit siya sa trono niya. Isa sa trono niya nga isgutan nato kining upat ka mga thrones, munaog siya dinhi. Nya pag naog niya diri din siya mag-execute dayon sa iyang mission dinhi sa yuta, pinaagi sa judgment for the living. So mo ni siya ang punto aning upat ka trono sa Ginoo. Unya diri sa Bible, ang upat ka trono nga gisaysay diri kay naay stationary throne ug naapoy gitawag nga movable throne or traveling throne. Kining stationary throne permanente ra gyud ni siya naka-station, dili ni siya maka-move nga throne kay obviously stationary man siya. Unya ang duha ani kay ang administrative throne ug ang isa dayon kay ang sanctuary throne. While dinhi sa movable thrones kay makita ni siya sa Isaiah chapter 6 o sa Ezekiel 9. Movable throne ni siya. Kay trono ni siya sa Ginoo nga nakitaan, nasaysay din sa Bible nga nagbiyahe or nagpanaw. Okay? Dirita una sa administrative throne. Kining administrative throne kay mabasa nato ni siya sa Revelation 22 verse 1. Stationary ni siya. Number 1, and he showed me a pure river of water of life, clear as crystal, proceeding out of the throne of God and of the Lamb. Okay, mo ni siya ang first nga throne atong isgutan, stationary, na record din na sa Revelation 22 verse 1. Pagsaka ni Jesus Christ, after sa iyang crucifixion, kay gi-receive man siya sa amahan, sa langit. Naglingkod dayon si Jesus Christ beside sa iyang amahan. Mo ni siya nga trono nga gimension dinhi sa Revelation 22:1, kining the throne of God and the Lamb. Gitawag ni siya administrative throne. Okay, kay di na magid sila maglingkod ang amahan ug ang anak. Ila gining trono jud. Kining nasaysay dinhi sa Revelation 22 nga nag-proceed ani nga throne kay ang unsa man, the river of water of life, clear as crystal. Ninduta kay na nga trono, di ba, ang gisaysay diri. Lahi po din ni siya nga trono, do stationary siya, lahi po ni siya kay ang ikaduha nga trono nga stationary kay kining heavenly sanctuary nga throne. Kay basahon na to ingon din sa Revelation 4:2 and Revelation 4 gyapon, verse 4 to 6. And immediately I was in the spirit, and behold, a throne was set in heaven, and one sat on the throne. And round about the throne were 24 seats, and upon the seats I saw 24 elders sitting, clothed in white raiment, and they had on their heads crowns of gold. And out of the throne proceeded lightnings and thunderings and voices, and there were 7 lamps of fire burning before the throne, which are the 7 spirits of God. And before the throne there was a sea of glass like unto a crystal, and in the midst of the throne and round about the throne were 4 beasts full of eyes before and behind. So kini siya, ang sanctuary throne ni siya. Stationary gyapon ni siya, unya gisaysay din ni siya ang trono dadto sa most holy place in the heavenly sanctuary. Daghan na siya components ang heavenly sanctuary nga throne. Kay gi-mention man dadto ang trono nga naglingkod ang amahan. Okay, there was throne set up in heaven,
Tapos napagay 24 nga mga lingkuranan. Kining 24 nga lingkuranan naglingkod dinhi ang 24 elders. Unsa pa gyud? Gisaysay dinhi kay naapod sila'y what else? The seven lamps, the seven spirits, the throne, mercy of glass, and yes, napoy four beasts full of eyes before and behind. Sa before pod sa throne, sa amahan, kay naapoy upat pod ka mga beast. Kani siya kay sa sanctuary man ni siya nga study, heavenly sanctuary, upat ka beast, lain po ni sila og mga description nga gisulti dinhi sa Revelation. Tapos naapoy mga angels nga nag-surround, nag-ministering dito sa heavenly sanctuary. Unya kini siya nga fixture kay sanctuary fixture ni siya, part ni siya sa gitawag nga stationary. Naka-station ra gyud siya, permanent di ay ni siya nga throne. Dili immovable nga throne. So mo ni siyang stationary. Duha ni siya, ang una ang katong administrative sa Revelation 22, ang ikaduha din ka ang heavenly sanctuary nga trono. Permanent ni siya nga throne or stationary throne. Tapos ang Isaiah's vision on God's throne, diri na pud ta sa pananaw ni Isaiah ka movable nga throne or traveling nga throne. So ingon dinhi sa Isaiah 6 verse 1 to 4, in the year that Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon a throne. Throne gyapon, di ba? Ikatulo na ni nga trono atong gisgutan. Unya traveling throne ni siya or movable nga throne. Dili permanent kay nga move ni siya one place unto another. High and lifted up, and his train filled the temple. Above it stood the seraphims, each one had 6 wings. With twain he covered his face, and with twain he covered his feet, and with twain he did fly. And one cried unto another and said, Holy, holy is the Lord of hosts, the whole earth is full of his glory. And the posts of the door moved at the voice of him that cried, and the house was filled with smoke. So mao ni siya ang another third nga throne, unya kuha ni siya kanang movable throne or traveling throne. Ang description nga gihatag sa ato kay kining trono sa Ginoo, kay ang ibabaw ani kay naay mga seraphim. Unya ang ilang wings kay pila 6 wings ang gimension dinhi. Tapos what else unsa pa di kalainan nila? Mara man ni siya no 6 wings. Unya ang ibabaw lang sa trono. Imagine lang nato nga trono sa Ginoo, unya ang ibabaw dayon sa trono sa Ginoo kay naay mga seraphims. Nya naa sila unom ka mga pako. Traveling ni siya nga throne nga nasaysayan ni Isaiah sa iyahang panahon. Sa Isaiah 6 verse 1 to 4. Unya dinhi na po dayon ta sa Ezekiel's vision on God's throne. Morning last nga hisgutan nato sa ikapat nga trono sa Ginoo, ang controversial kayo, ang sa Ezekiel na gyud. Kay remember ang Ezekiel nagisgot man siya diri sa Ezekiel 9. Nagisgot man dinhi ang judgment sa Ginoo sa sulod sa iglesia. Di ay minaog ang Ginoo diri. Sa ministration niya, sometimes sa ministration niya in the heavenly sanctuary, mo recess ang judgment session din sa taas, and then munaog din ang Ginoo kay mo ni ang gagamito niya nga trono, kining chariot nga gadagan. Mo ni siya ang vision ni Ezekiel sa chapter 1. So let us read ingon din sa one of the traveling throne. So mo ni siya ang picture sa sa Ezekiel chapter 1 nga trono sa Ginoo. Gisaysay nato ni ganina katong manulunda ba nga the sealing angel mo ni siya nga nagreport siya sa sealing report nga ang first nga sealing report nga nagreport siya diri, tapos ingon din ang Ginoo saya pun-a ang imong kamot sa baga sa kalayo and spread them over the city. So morning trono ganina nga gisaysay nato. Ato na pong hisgutan ang trono na gid sa Ginoo sa Ezekiel chapter 1. So basahon nato verse 4 to 10 and 25 to 28. And I looked, and behold, a whirlwind came out of the north, and a great cloud and a fire enfolding itself, and a brightness was above it, and out of the midst thereof as the color of amber. Out of the midst of the fire also out of the midst thereof came the likeness of 4 living creatures. Nay upat ka mga living creatures, and was their appearance. They had the likeness of a man, and everyone had 4 faces, and everyone had 4 wings. Tabantayan ninyo nga ang iyang wings dinhi kay upat, while didto kang Isaiah kay unom. Motong kalainan, motong diferensya sa ilahang duha no. Kaysa kang Isaiah nga nakitaan niya
Kay ang seraphim didto kay unom ang ilang wings while dinhi kay upat ang ilang wings. And their feet were straight feet and the sole of their feet was like the sole of a calf's foot and they sparkled like the color of burnished brass. And they had the hands of a man under their wings on their four sides and they four had their faces and their wings. Their wings were joined one to another, they turned not when they went. They went everyone straight forward, and as for the likeness of their faces, they four had the face of a man, the face of a lion on the right side, and they four had the face of an ox. On the left side, they also had face of an eagle. So, upat kabuk ang mga dagway ani, katong naka-station din na nga seraphim, na dagway sa eagle, dagway sa ox, dagway sa lion, dagway pod sa tao. So, let us continue. And there was a voice from the firmament that was over their heads when they stood and had let down their wings, and above the firmament that was over their heads was the likeness of a throne. Okay, sa ibabaw sa ilang ulo kay naay trono sa Ginoo. Unsay kalainan sa kang Isaiah? Di ba kay nakita man po to ni Isaiah ang trono po sa Ginoo. Ang kang Isaiah kay ang trono sa Ginoo nasa ubos, while ang mga seraphim nasa taas. Pero dinhi kang Ezekiel, ang Ginoo naa sa ibabaw ug ang mga seraphim dayon kay naa sa ubos. So nabali lang siya, di ba? Unya ang isa pod kalainan kay sa kang Isaiah unom ang pako dadto pero diri upat lang. Pero traveling throne ra gyapon sila. Gagamiton gyapon sa Ginoo ni siya for traveling. Mubiyahe ang Ginoo. So sa Ezekiel nga vision nakita niya sa Ginoo, nakita niya ang Ginoo nagtravel moning trono nga gipakita sa iya. Let us continue. As the appearance of a sapphire stone, and upon the likeness of the throne was the likeness as the appearance of a man above upon it. And I saw as the color of amber, and as the appearance of fire round about within, from the appearance of his loins even upward, and from the appearance of his loins even downward. I saw as it were the appearance of fire, and it had brightness round about. And as the appearance of the bow that is in the cloud in the day of rain, so was the appearance of the brightness round about. This was the appearance of the likeness of the glory of the Lord. And when I saw it, I fell upon my face, and I heard a voice of one that spake. Mo ni siya nga na-witness yun ni siya ni Ezekiel o gisulat niya. Likeness of the glory of the Lord. Mi bow down din siya din, mi kuan din siya dire. I fell upon my face, and I heard the voice of one that spake. So mo ni siya ang trono nga upat ka trono nga gipakita sa ato, gisaysay sa ato sa Bible. Duha ani kay ang gitawag nga, balik ta dito sa tong slide dire sa okay, ang duha ka stationary thrones, ang administrative throne ug ang sanctuary nga throne, ato natong gibasa. Permanent ni siya nga throne, stationary ug immovable nga throne, mo ni siya administrative og ang sanctuary nga throne. So ang movable throne or ang traveling nga throne kay ang sa Isaiah 6 og sa Ezekiel chapter 1. So mo ni siya ang atong tan-awon karon kay ang sa Ezekiel chapter 1. Kay dinhi sa Ezekiel chapter 1, balik diri tapit sa Ezekiel chapter 1. Okay, kining sa Ezekiel chapter 1 na may session dito sa heavenly sanctuary. Nya munaog man ang Ginoo diri, ginaog ang Ginoo, pinaagi ani nga throne nga nakita ni Ezekiel. Then nag-execute din ang Ginoo sa iyahang pag-judge sa mga Seventh-day Adventist. So mo ni siya nga trono ang gigamit sa Ginoo. Traveling throne nga minaog siya. So kini pod nga trono ingon pod diri sa the throne of eternal one, gisaysay gyapon sa spirit of prophecy kay mao gyapon ni nga trono gagamiton ang sa Ezekiel nga throne. Sa education, sa Spirit of Prophecy 178, the wheels were so complicated in arrangement that at first sight, they appeared to be in confusion, but they move in perfect harmony. So kung makita nimo ang trono sa Ginoo kay malibog ka, kay dili siya ordinary nga chariot or sakyanan sa Ginoo ba nga pareho nga makita nato diri sa yuta. Moto nga pagsaysay ni Ellen White, malibog sa tan-aw at first pero in perfect day ang iyang harmonia ni pagbiyahe. So just imagine inana ang gi-describe sa ni Ellen White, heavenly beings sustained and guided by the hand beneath the wings of the cherubim were impelling these wheels. Above them upon the sapphire throne was the eternal one, and round about the throne a rainbow, the emblem of divine mercy.
Wow, ninduta kay no, gi-describe gyapon ni Ellen White nga trono nga mo travel ang Ginoo. So kung kita karon dinhi sa yuta, ga travel ta, gasakay tag sakyanan, gasakay ta og sakyanan pud sa dagat, kung sakyanan man pud sa taas sa ibabaw mo, sakay gyapon ta dina para makaabot asong padulungan nga dali lang. Ang Ginoo pod na pod siya sakyanan nga gamiton. So chariot so to speak sa Ginoo. Nya kini siya traveling throne ni siya, movable throne ni siya. So mo ning gisaysay nato karon, mo po nang ginagamit sa Ginoo pag naog niya dinhi sa yuta nga naa siya dadto sa Ezekiel 9 nga naa siya sa threshold of his house. Matingalat ang anong naman ng Ginoo diri sa threshold of his house sa Seventh-day Adventist nga naman siya dito sa heavenly sanctuary, di ay migamit di ay siya sa trono niya nga katong traveling, sakyanan niya nga chariot. So mo ni nga minaog siya dire kay mo po ning gisaysay ni Ezekiel sa chapter 1. Ya, gipamatundaan po din siya ni Ellen White sa Eternal One nga traveling throne nga chariot niya. What else? The throne with living creatures. Ingon po si Ellen White nga the throne with living creatures, volume 5, 754. The bright light going among the living creatures with the swiftness of lightning, paspas kini mudagan, represents the speed with which this work will finally go forward to completion. So, mo ni siya nga the living creatures nga kuan. The throne with chariot to the most holy. Di ay pod kato di ay pag transfer ni Jesus Christ o ni Father from the administrative throne to the most holy place katong sa sanctuary nga throne, ni gamit po di ay sila nga trono nga traveling. O trono nako nga di ba si Father o si Son kay naglingkod man sila sa administrative throne sa Revelation 22. Pag transfer nila dito sa pagsugod sa 1844, di ba, katong pag-end sa 2,300 years nga prophecy, katong cleansing of the sanctuary, kaya nga atong interpretation, kay mao man tong pag-move ni Jesus from holy to most holy place. Di ay, ang trono po di ay nga gisakyan nila kay ang traveling throne ni Father o ni Son, padulong dito sa most holy place. Okay, kuha ni siya, gisaysay ni siya diri sa early writings 5:4 and 55. I saw a throne, and on it sat the Father and the Son. I saw the Father rise from the throne, and in a flaming chariot go into the Holy of Holies. Agto siya dito sa most holy place. Within the veil and sit down. So naglingkod una ang amahan dito sa most holy place. Then a cloudy chariot, katong traveling throne gyapon with wheels, like flaming fire surrounded by the angels, came to where Jesus was. He stepped into the chariot. So si Jesus po rin, kinag-step siya sa chariot where Jesus was. Siguro si Jesus ani kay naa siya sa holy place. Nya mibalin siya dito sa most holy place, naglingkod, nagsakay siya ani nga trono. Came to where Jesus was, he stepped into the chariot and was borne to the holiest where the Father sat. There I beheld Jesus, a great high priest standing before the Father. Ang punto din nga naggamit sila og traveling throne pagbalhin dito sa most holy place. Okay, the throne with chariot to the holy city. Di ay, pagbiyahe po sa mga saints sa second coming ni Jesus Christ, together with the 144,000, the great multitude ng mga living saints o ang mga resurrected saints down through the ages, pagbiyahe sa ila padulong sa langit or to the holy city, kay mugamit po di ay sila og traveling throne or ang chariot nga traveling ato kay naglingkod man pod si Jesus ato, di ba, with the angels, with the saints pod. Ang ilang gamiton nga chariot or kuan pagbiyahe padulong sa holy city kay mao ni siya ang traveling throne. So let us read sa early writings 287 and 288. On each side of the cloudy chariot were wings, and beneath it were living wheels, and as the chariot rolled upward, the wheels cried holy, and the wings as they moved cried holy, and the retinue of holy angels around the cloud cried, Holy, holy, holy God Almighty. And the saints in the cloud cried, Glory, Alleluia, and the chariot rolled upward to the holy city. So you see, mo din gigamit sa Ginoo nga trono nga even ang biyahe sa mga saints padulong sa holy city, mao pud ni nga throne nga gigamit, ang traveling throne. Wow, so the object of the Lord's coming in His throne. So unsa may object sa pagnaog ni Jesus Christ dinhi sa yuta sa iyang iglesia nga mogamit siya ani nga trono? Unsay object niya sa Ginoo? So let us read. So ingon sa Ezekiel 1:28
chapter 2 po, 3 to 6. And he said unto me, Son of man, I send thee to the children of Israel. So, mo ni siya ang command sa Ginoo. Morning order sa Ginoo kang Ezekiel. Since kini siya, wala man ni siya nahitabo sa panahon ni Ezekiel, sa iyang mga tao, sa panahon sa Old Testament, sa panahon sa mga Israelites, wala man ni siya nahitabo dadto, kini siya nga order nga command sa Ginoo kay para ni siya sa atoa nga mga 70 Adventist nga naay command ang Ginoo sa atoa karon. Ang order sa Ginoo nga minaog siya dinhi together with his chariot and throne nga naglingkod siya nga nagbiyahe siya padulong diri kay mao ni iyang order kang Ezekiel. And he said unto me, Son of man, I send thee to the children of Israel, to a rebellious nation. Ezekiel gyapon ni siya sa chapter 1 verse 28 and chapter 2 verse 3 to 6. Rebellious nation ang gidescribe sa Ginoo sa Seventh-day Adventist karon. A rebellious nation that hath rebelled against me. They and their fathers have transgressed against me even unto this very day, for they are impudent children and stiff-hearted. Saan ang impudent children? Gahig ulo nga mga katawhan sa Ginoo, stiff-hearted, gahig kasing-kasing. Mo ni ang description ni Ezekiel og sa Ginoo sa Seventh-day Adventist, mga gahig ulo ug mga gahig kasing-kasing. I do send thee unto them, gipadala ta sa Ginoo sa ilaha, that thou shalt say unto them, thus saith the Lord God. Busa di gid ta mohawa sa iglesia na Seventh-day Adventist kay ang command sa Ginoo sa ato, ang order sa Ginoo sa atoa nga moadto gyud ta sa house of Israel, ang rebellious nation. Unsa may command sa Ginoo sa atoa para sa ilaha? Ingon din diri nga, thus saith the Lord. Ang isaysay nato sa ilaha nga mga gahig ulo, gahig kasing-kasing kay rebellious man sila, nag-backslide, pulong ra gyud sa Ginoo from the Bible and the spirit of prophecy, Isaiah 8:20. And they, whether they will hear or whether they will forbear, mudawat man sila, paminawon man nila or dili, for they are a rebellious house. Yet know that there hath been a prophet among them. And thou, son of man, be not afraid of them. Ayaw og kahadlok sa ilaha. It implies nga daghan jud ay mahadlok, no, kung mag-proclaim tag message sa sulod sa 70 Adventist, labi na kung abominations ang ato ang isinggit dinha sa sulod sa church, ang mga sala sa katawan sa 70 Adventist, daghan jud ay mahadlok sa atoa kay makontra man nato ang mga pastor, makontra nato ang atong mga parente, makontra nato atong mga amigo, mga higala nga naa dinha sa sulod sa iglesia. But then ingon ang Ginoo nga ayaw kahadlok sa ilaha. Ang nagsugo ani, ang naghatag og order ani ang Ginoo. No wonder nga ang Ginoo nagnaog siya dinhi together with his throne para maghatag og message sa atoa. Neither be afraid of their words, though briars and thorns be with thee, that thou do dwell among scorpions. Just imagine nga nagpuyo ka or naa ka dina sa mga scorpions, mga venomous, kaya ni siya nga species, no? Nga mo kaon jud, makahilo jud ni siya, mo patay jud ni siya. Venomous scorpions ang gimension diri, nga gipadala ka diri. Karniro ka sa Ginoo, gipadala ka sa among scorpions. So mahadlok gyud, di ba? Pero di ta mahadlok kay ngano man ang Ginoo may nagcommand sa ato nga moana kita sa ilaha. Be not afraid of their words. Kahadlukan gyud ang ilang mga pulong, but then ang ingon ang Ginoo ayaw kahadlok sa ilang mga pulong, nor be dismayed at their looks, though they be a rebellious house. So mao gyud ni siya nga ang command sa atoa para masilyuhan ta, ingon din na sa Ezekiel 9 para maka-escape ta sa judgment sa Ginoo, mag-say-an crime man gyud ta, di ba? Sa mga abomination din na sa sulod sa 70 Adventist. Unsa man nga mga abominations? Ang health reform isa na ni nga mobalik sila sa original diet, but then ang mukontra sa imo kay mga parente nimo, mga higala nimo, posible pagaling mahal nimo sa kinabuhi ang imong partner. Mo ni siya, pero di kita mahadlok kung nagdawat ta sa minsay, nagtuo ta sa Ginoo, kaluwasan ni siya, musunod kita sa Ginoo. Di ba? Kay ingon ang Ginoo, if you love me, keep my commandments. Morning command sa Ginoo sa atoa that we should go to the rebellious house of Israel, ang 70 Adventist. Sa pagyud, ang giingon diri sa inspiration, and he said unto me, Ezekiel chapter 3 verse 4 to 6, and he said unto me, continues the prophet, Son of man, go get thee unto the house of Israel, and speak with my words unto them, for thou art not sent to a people of a strange speech and of a hard language. Gipadala ta sa Ginoo dili didto sa mga hintil.
Okay, kay ang hintil di man na sila kasabot sa religion nato, di ba? Gipadala ta sa Ginoo unsa man dadto sa iyang katawhan, sa iyang iglesia nga mao ni ang Seventh-day Adventist. Speak with the words. Yung speak with words unto my words unto them, for thou art not sent to a people of a strange speech and of a hard language, whose words thou cannot understand. So makasabot yun sila kay nga naman Isaiah 8:20 raman ang ato ang imensahe sa ila to the law and to the testimony. So kita gid ang soul saving agency sa sulod din na sa Seventh-day Adventist kay morning command sa Ginoo sa atoa nga go back to the lost sheep of the house of Israel. So unsay responsibility of those who bear the message? Kita ni kay nakadawat sa mensahe sa Revelation 18:1. Unsa may responsibility nato karon nga mag-proclaim ta dinha sa sulod sa iglesia. So mo ning giingon sa ato Ezekiel 3:17 to 21. Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel. Sa ato pa dili na de watchman karon ang mga leader sa sulod sa iglesia. Sa sulod sa Seventh-day Adventist, dili na sila watchman in the eyes of God ang mga pastors, mga ministers karon o ang mga leaders dina. Kay kita may gipapuli sa Ginoo sa ilaha. I have made thee a watchman unto the house of Israel. Therefore, hear the words of my mouth and give them warning from me. Tagaan na to sila warning. A warning message. No wonder nga nagplead ang Ginoo sa Seventh-day Adventist kinay judgment. When I say unto the wicked that thou shalt surely die, and thou givest him not warning, nor speak it to warn the wicked from his wicked way, to save his life, the same wicked man shall die in his iniquity, but his blood will I require at thine hand. Grabe kadako kayo nga responsibility nato as Seventh-day Adventist nga nakadawat ani nga mensahe sa Revelation 18:1. Paninglon ta sa Ginoo sa mga dugo sa mga kauban nato nga mga Seventh-day Adventist kung wala nato sila giwarningan sa judgment message sa Ezekiel 9. Kung wala tay pakialam aning Ezekiel 9, simba lang ta nga wala tay pakialam, minota din pauli ta sa balay din murag wala lay nahitabo, then pag mamatay sila sa Ezekiel 9 nga judgment, God will require sa ilahang mga dugo kay namatay sila tungod sa imuha. Nakaibalo ka sa mensahe pero nagpabungol-bungol lang ka, then hukman gyapon ka sa Ginoo. Apil gyapon ka, di ba? Am I my brother's keeper? Yes, we are the brother's keeper sa mga igsuon nato dinha sa sulod sa iglesia. Yet if thou warn the wicked, pero pag imong giwarningan ang mga wicked dinha sa sulod sa iglesia, and he turn not from his wickedness, nor from his wicked way, he shall die in his iniquity, but thou hast delivered thy soul. So manap mo po na, kung imong giwarningan, muli ito sigh and cry, mag-cry lang yun ta. Cry aloud, spare not, lift up thy voice like a trumpet, and show my people their transgressions and the house of Jacob their sins. Isaiah 58:1. So mo gid nang i-cry na to, pag di sila maminaw, that's okay, that's all right, basta kay giwarningan nimo. Kay kung hukman po to sila sa Ginoo, wala kay labot. Pero kung naghilom-hilom ra ka, dinha kada apil ka sa paghukom kay naghilom-hilom ra ka. So kini siya nga mensahe, it is a life and death message ka na kay balo ani. Hukman na gid sa Ginoo ani. Again, when a righteous man do not turn from his righteousness and commit iniquity, and I lay a stumbling block before him, he shall die, because thou hast not given him warning. He shall die in his sins, and his righteousness which he hath done shall not be remembered. But his blood will I require at thine hand. Mo gyapon, hukman gyapon ta, paninglon ta sa Ginoo. Sa dugo nila, kung wala ta nagpahibalo sa mensahe sa paghukom. Nevertheless, if thou warn the righteous man that the righteous sin not, and he do not sin, and he shall surely live, because he is warned, also thou hast delivered thy soul. So mora gid na no nga brother's keeper gid ta nga mga Adventist. Dili gid ta ingon nga iya. Yes, iya ang kaluwasan, pero ang kaluwasan sa atong mga kaigsuonan ato gyapon silang tabangan. Kay mo man ang purpose sa gospel, di ba? To save humanity, man ang plan of redemption. Mo bitaw nga nagpakamatay ang Ginoo sa ato para luwason sa Ginoo ang tanan mga tao nga makasasala. So kita pod kung nakita nato nga mali na siya ang gibuhat sa tong igsuon sa sulod sa iglesia, warningan nato, di nato pugson.
Mag-plead ta sa iya, mag-warning ta sa iya, and then pag di siya mo dawat, then iyahan na siya. Paningla na siya sa Ginoo na. Wala na kay labot sa iyang dugo, kay imo naman siyang nawarningan. So mo ni siyang responsibility nato nga nakadawat sa mensahe ani. Muning pagnaog sa Ginoo sa iyang trono para maghatag og message kining mensahe sa Revelation 18:1, mao ni ang order sa Ginoo sa ato nga mo go back to the lordship of the house of Israel ta. Mag-warning ta sa mga brethren nga naay coming nga judgment sa sulod sa Seventh-day Adventist. Pag dili ta magsay and cry sa abomination din sa sulod sa iglesia, kay patyon ta sa manulunda, may tabo ni siya sa dili pa moabot ang Sunday law. So mao gini siya ang message sa Ginoo para sa Seventh-day Adventist. Okay, salamat mga kaigsuonan, o kini siya nagpalig-on gini siya sa atoa nga nagitay commission nga nakaibalo ta sa message aning mensahe sa judgment for the living. Salamat kay nakaabot ta sa part 4 nga study nato, ug ang Dios magkapanalangin sa ato ang tanan. Magampo ta. Ginoong Diyos nga nasa kay tasaan sa mga langit, nagapasalamat kami sa pag-uban sa amo sa kahayag nagipaybalo nimo, og ang among nasabtan amahan padayon lang mi og tuon ani og giyahay kami nga mamalig-on kami, og sa wala pod nakaybalo amo ni siyang mapahat. Salamat sa pagtubag nini uban sa kapasayloan sa among mga sala, amo ni siyang gitugyan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.